May lumiban ba sa ating klase ngayon? Magaling naman kung ganon. May takdang aralin ba akong binigay noong nakaraang tagpo? Okay. Bago tayo magsimula, meron akong alituntunin na dapat ninyong sundin. Ito ay salitang lesson. L, lower your voice. I, increase your attention. S, search your goal. T is for think. E is for encourage and in the discussion. And N is never leave your mess. Naiintindihan niyo ba mga bata? Magaling naman kung gano'n. At meron din tayong behavioral chart at scoreboard. Makakuha kayo ng reward ko, nakikilaw kayo, nakikinig, at may kooperasyon kayo sa inyong mga classmates. At meron din tayong scoreboard kung saan nakaka-puntos kayo sa inyong mga aktibidad. Naiintindihan ba mga bata? Bago tayo magsimula, may gagawin tayong aktibidad. Ang gagawin nyo lang ay obserbahan ang larawan at magbigay ng opinion. Ano ang nakikita nyo sa larawan? Ang larawan ay nagpapakita na kung saan ang manong at ale, ang manong ay nagbebenta ng mangga at ang ale ay bumibili. Siya ay nagbebenta sa daan gamit ang kanyang bisikleta. At ang pangalawang larawan naman, ano ang opinion nyo sa pangalawang larawan? Tama! Ito ay nagpapakita na sari-sari store na kung saan may iba't ibang binibenta kagaya ng junk food, soft drinks, at iba pa. Ano naman ang nakikita nyo sa pangatlong larawan? Magaling! Ito ay isang nagtitinda ng isda. Handa na ba kayo sa ating aktibidad na gagawin ngayong araw na ito? May papakita akong larawan at ang gagawin nyo lang ay magbigay ng opinion. Naiintindihan ba mga bata? Magaling naman kung gano'n. Sa unang larawan, ano ang nakikita nyo? Magaling. Ito ay isang tindero na nagbibenta gilid ng kalsada. Ano naman ang nakikita nyo sa pangalawang larawan? Tama. Ito ay isang sari-sari store na kung saan may iba't ibang uri ng paninda. Kagaya ng junk food, soft drinks, sabon, at iba pa. Ano naman ang nakikita niyo sa larawan? Tama. Ito ay isang nagtitinda ng ale. Ang tinitinda niya ay isang isda. Nakakain na ba kayo ng isda? Magaling naman kung gano'n. Dahil dyan, may gagawin tayong aktibidad. Papangkatin ko kayo ng dalawang grupo. Dito ang unang pangkat at dito rin naman ang pangalawang pangkat. Ang bawat pangkat ay makakatanggap ng produkto at ang gagawin nyo lang ay kumbinsihin ang ibang grupo na bumili sa inyong produkto at ganoon din naman ang ibang grupo sa inyo. Naiintindihan ba mga bata? Magaling naman kung gano'n. Bibigyan ko kayo ng 3 minuto para magsitipon-tipon sa inyong kagrupo. Sino ang... okay. Unang grupo, magpresenta sa inyong aktibidad. Pangalawang grupo naman, ang bawat grupo ay makakatanggap
makatanggap na reward dahil may nakitaan kayo ng kooperasyon at pakikilahok sa aktibidad natin ngayon. Gusto niyo bang malaman kung ano ang mga paraan ng pagbebenta? Okay. Ganito. Ayun. So, ano nga ba ang kahulugan ng pagbebenta? Ang pagbebenta ay isang pagpapalit ng serbisyo o produkto. Piste. Ano nga ba ang kahulugan ng pagbebenta? Ang pagbebenta ay isang proseso na nagpapalit ng produkto o serbisyo para sa pera. Para rin ito sa kabuhayan ng tao. Ngayon mga bata, may gagawin tayong aktibidad. Papangkatin ko kayo ng dalawang grupo. Dito ang unang pangkat at dito naman ang pangalawang pangkat. Ang bawat pangkat ay makakatanggap na iba't ibang produkto. Ang gagawin nyo lang ay kumbinsihin ang pangalawang pangkat na bumili sa inyong produkto at ganoon din ang pangalawang pangkat kumbinsihin ang unang grupo. Naiintindihan ba mga bata? Magaling. At dahil dyan, kayong lahat ay nagpapakita ng kooperasyon, makakatanggap kayo ng reward. Gusto niyo bang malaman kung ano-ano ang mga paraan ng pagbebenta? Ngayong araw na ito, ang tatalakayin natin ay ang ng pagbebenta. At bago yan, alamin muna natin ang layunin. Pakibasa mga bata. Para makamit natin ang layunin, gusto kong makikilahok kayo at magpa-participate sa ating discussion. Ano nga ba ang pagbebenta? Pakibasa mga bata. Pagbebenta ng paninda. Ang paglalako ay ang pagbebenta ng paninda sa iba't ibang lugar, karaniwang naglalako o naglalakad sa lansangan. Ang paglalako, ito ay isang paninda o produkto na dinadala sa mga magtitinda ng nakabilaw, kahon, basket, at karton. Ano naman ang napapansin nyo sa pangalawang larawan? Tama, ito ay isang brochure. Ito ay tinatawag sa paraan ng pag-aalok. Pakibasa ang kahulugan ng pag-aalok, mga bata. Ang pag-aalok ay inaalok ng may larawan, brochure ng mga produkto at serbisyo sa mga taong nais bintahan.
Nakakita na ba kayo ng brochure, mga bata? Nakabili na ba kayo ng galing sa brochure? May dalawang klase, kagaya ng Natasha at Avon. Ang brochure at ang pag-aalok, ito ay isang paraan ng pagbebenta. Tinatawag ito ng pag-aalok, right? Ang mga paninda ay inaalok na may larawan o brochure ng mga produkto sa serbisyo ng mga tao ng nais bintahan. Ano naman ang nakikita niyo sa larawan? Magaling. Ito ay isang reseller. Ito ay tinatawag na pagkakaroon ng reseller. Pakibasa, mga bata, isang tao o kumpanya na nagbebenta ng isang produkto na binili nila sa ibang tao. Nakikita na ba kayo ng ukay-ukay? Nakabili na ba kayo sa ukay-ukayan? Magaling naman kung gano'n. Ang pagkakaroon ng reseller, isang tao o kumpanya ang bibenta sa isang produkto na binili sa ibang tao. Ano naman ang nakikita nyo sa larawan? Magaling naman kung gano'n. Ang larawan na magpakita ng isang sari-sari store, na kung saan tinatawag ito ng pagtatayo ng pwesto. Pakibasa ang kahulugan ng pagtatayo ng pwesto, mga bata. Ang mga produkto at serbisyo ay nasa isang lugar o pwesto katulad ng palengke, talyer at iba pa. Nakaranas na ba kayo magbenta ng isang tindahan ng sari-sari store? Magaling naman, gano'n. Sino nito ang may tindahan sa kanilang bahay? Bilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. May 8 tindahan sa kanilang bahay. Tumutulong ba kayo magtinda sa inyong tindahan? Magaling naman kung gano'n. At ano naman ay nakikita niyo sa larawan? Tama, ito ay isang online selling. Nakaranas na ba kayong bumili sa internet? Magaling naman kung gano'n. Mapabilis ang pagbebenta o pagbili ng isang produkto sa internet gamit ang teknolohiya. Naiintindihan niyo ba ang talakayan natin ngayong umaga na ito? Wala na ba kayong katanungan tungkol sa talakayan natin ngayon? At gano'n, may katanungan ako para malaman kung naiintindihan niyo ba ang ating leksyon ngayon. Ano-ano ang pero wait. Ano-ano ang mga paraan ng pagbebenta? Ano-ano ang mga paraan ng pagbebenta? Magbigay ng isa. Tama. Dito naman sa kabilang pangkat. Magaling. At ano naman ang ibang mga paraan ng pagbebenta? Ang mga paraan ng pagbebenta ay ang mga paglalako, pag-aalok, pagtatayo ng pwesto, online selling, at iba pa. Paano ipinapakita ang kalagahan ng mga paraan ng pagbebenta? Tama! Naipapakita ang kalagahan ng pagbebenta. Bawat paraan ng pagbebenta ay
upang mas madaling maabot ang mamimili at mapabilis ang kita. Naiintindihan ba mga bata? Magaling naman kung ganon. Go. Ngayon may aktibidad tayo gagawin. Papangkatin ko kayo ng 4 na grupo. Ito ang unang pangkat, pangalawang pangkat, pangatlong pangkat, at pang-4 na pangkat. Ang bawat pangkat ay magkakatanggap na materials na isasalulat ng iba't ibang paraan na pagbebenta. Bibigyan ko kayo ng 3 minuto. At bago yan, may criteria tayong susundin. Mga bata, pakibasa. Naiintindihan ba mga bata? Okay. Gumawa kayo ng maliit na bilog. Madali. Dahil ang bawat grupo ay nagpapakita ng maayos na presentasyon. Ang unang grupo, bibigyan ko ng 5 puntos sa nilalaman. At sa creativity naman, bibigyan ko sila ng 5 puntos dahil malinis at presentable ang kanilang presentasyon. At sa kooperasyon naman, bibigyan ko sila ng 5 puntos. At dahil dyan, may reward kayong matatanggap. At ang kabuuang puntos ay 15 puntos. Sa pangalawang grupo naman, bibigyan ko sila ng 5 puntos dahil ang presentasyon nila ay may kahulugan. At sa kreatibidad naman, bibigyan ko rin sila ng 5 puntos dahil ito ay presentable. At sa kooperasyon naman, nakikita ko na ang bawat miyembro ay nagtutulungan. Bibigyan ko sila ng 5 puntos. At ang kabuuang puntos ay 15 puntos. At sa pangatlong grupo naman, bibigyan ko sila ng 5 puntos. At sa creatividad, bibigyan ko rin sila ng 5 puntos. At sa kooperasyon naman, dahil nagpapakita sila ng kooperasyon, bibigyan ko sila ng 5 puntos. Ang kabuuang puntos ay 15 puntos. At sa pangkat 4, bibigyan ko rin sila ng 5 puntos dahil may kahulugan ang kanilang presentasyon. At sa kreatibidad naman, malinis ang paggagawa at presentable. Bibigyan ko sila ng 5 puntos. At sa kooperasyon naman, may ibang miyembro na hindi nag-cooperate. Bibigyan ko sila ng 4 na puntos. At ang kabuuan ay 14. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. May katanungan pa ba kayo? Wala na? Ngayon, may gagawin tayong pagtatala.
ipasa sa likuran. Tapos naman kayo mga bata, pakipasa sa harapan. Bago tayo tapos, basahin niyo muna ang karagdagang gawain. Gumuhit ng isang eksena kung saan pinapakita ang isang paraan ng pagbebenta at ipaliwanag ito sa isang pangungusap. Naiintindihan ba mga bata?